Isang magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa iyo, Sir Neb. Hayaan niyo sanang maibahagi ko itong kwentong naranasan ko. Iisipin siguro ng iba na cliché na ito at marami ng kwento na ganito ang tema. Pero sana ay maunawaan nila na nangyayari talaga ito at hindi nakakatuwa kapag naranasan mo na. Nangyari ito sa isang pangmalakasang ospital sa probinsya namin. Kung tutuusin ay maliit lang naman talaga yung ospital. Pero dahil pribado ay mahuhusay ang mga doktor at kumpleto sa serbisyong pangkalusugan. Hindi katakataka na bibihira ang nakaka-afford na magpagamot doon. Uunahan ko na kayo na hindi naman kami mayaman kaya nakapagpa-admit kami ng pasyente roon. Ang mapera talaga ay ang lolo ko na siyang na-confine. Bukod sa may insurance ay malaki rin ang naipon niya dahil maganda ang naging trabaho niya noong kalakasan pa. So na-confine si lolo sa ospital dahil sa sakit sa bato. Nagkaroon ng pagkakataon na magbantay sa kanya yung pinsan ko na si Marvin dahil sa aming mga apo niya ay siya ang sinasabi ng mga tita at tito ko na pinakawalang kwenta. Lahat ng nasa age group namin ay may trabaho, kahit halos ay nag-aaral pa kami. Siya lang yung wala, kaya inis na inis sa kanya yung ilang kaanak namin. Pinagtulakan nila si Marvin na magbantay kay lolo para naman magkaroon daw siya ng silbi. Ilang linggo sa ospital noon si lolo at nagpapalitan kami sa pagbabantay sa kanya. Pero si Marvin yung steady na bantay niya talaga. Nakapagbantay din ako kay lolo ng 3 araw at doon ko naranasan yung kababalaghan sa ospital na yon. Since si Marvin nga ang lagi niyang bantay, ay siya ang nakakaalam ng mga hiwa-hiwaga roon. Naikwento agad niya sa akin yung tungkol sa bata na sumasabay sa elevator. 3 palapag yung ospital. Kadalasan ng gumagamit ng elevator ay yung mga naka-wheelchair syempre. Pero kung tamad kang maglakad, ay pwede ka rin namang gumamit noon. Dahil sa kwento ni Marvin, ay naengganyo rin akong mag-elevator para lang makita yung bata. Tatawa-tawa pa siya noong sinabi niya na makikita mo yung bata kapag papasara na yung elevator. Hahabol daw yon. Pero kapag sumara na, ay wala kang makikitang bata sa loob. Grabe daw yung kilabot kapag mag-isa ka lang sa loob. 2 beses na raw niyang nakasabay sa elevator yon. Hindi naman daw nananakit, pero nakakatakot talaga. So sinubukan ko siya, Sir Neb. Hindi ko alam kung anong katok ang tumama sa akin at hating gabi ko pa talaga ginawa. Tinatawanan pa ako ni Marvin kasi pwede naman daw sa umaga na lang para hindi gaanong nakakatakot. Pero parang lasing ako. Kaya sumigi ako. Mula sa 4 palapag pababa sa una ang pinindot ko. Short ride pero pinakamahabang few seconds ng buhay ko yon. Nang pagkapasok ko at noong papasara na nga yung elevator ay may humabol ngang bata. Doon pa lang ay parang nawala na ako sa lupa. Kitang-kita ko kasi na nangingitim na yung mga labi at kuko ng bata. Patakbo siyang pumasok, tapos pumwesto sa likuran ko. Pakiramdam ko noon ay napakabagal ng pag-descend ng elevator kasi ramdam na ramdam ko yung presensya ng bata sa likuran ko. Tapos parang ang lakas ng urge na lingunin ko siya. Para bang inuutusan niya ako na lumingon. Pagalaw-galaw na talaga yung ulo ko. Pero buti na lang ay bumukas na rin yung elevator. Takbo agad ako palabas. Napangiti na lang ako nang matapos ko yung trip na yon. Hindi ako agad umakyat pabalik sa kwarto ni lolo. Pakiramdam ko kasi ay bibigay yung tuhod ko kapag umakyat ako sa hagdan. Ilang taon na rin magmula noon, Sir Neb. Alive and kicking pa rin si lolo. Pero si Marvin ay wala na noon pang 2017. Yung sinasabi nilang walang kwenta kong pinsan ay isa sa mga nagbuwis ng buhay noong nagkagulo sa Marawi.
Kwento ito ng isang dating katrabaho na nakaranas ng kababalaghan sa elevator ng isang sikat na TV network. Itago natin siya sa pangalang Aiza. Kwento ni Aiza, hindi niya akalain na totoo pala yung multo na nakita niya dahil akala niya ay parte ng prank ng isang gag show sa TV network yung nangyayari sa elevator. Sobrang creepy daw kasi na para na siyang script sa isang corny na horror story. Yun mismo ang sinabi niya. Kaya nga raw hindi siya natakot noong naroon siya sa elevator. Natatawa pa raw siya. Nagtrabaho si Aiza sa network na yon ng 4 na taon bilang writer para sa primetime news bago siya nag-resign at lumipat sa publishing house kung saan kami nagkakilala. Ang sabi niya, common knowledge na raw sa TV network ang mga kababalaghan na nangyayari. Hindi pa naman daw lumang-luma yung building kung saan siya nagtatrabaho. Pero siguro dahil malawak at maraming tao ay nakaka-attract rin ng iba't ibang entities. Mag-isa lang si Aiza na nakasakay sa elevator nung nangyari yung encounter niya. Maaga pa raw noon, around 2 in the afternoon, at bumaba lang siya para bumili ng merienda. Nakaharap siya sa salamin kasi all sides ng elevator ay salamin. Nang mapansin niya yung malabong imahe ng babaeng mahaba ang buhok sa bandang kanan niya. Paglingon daw niya sa likod ay wala naman yung babae. Mag-isa lang talaga siya. Sobrang nakakatakot daw yung mukha noong babae. Parang nasobrahan sa Halloween makeup kasi distorted at duguan. Parang mask na lang daw. Pero ang pinaka nakakatakot na description niya ay sunog na naaagnas. Hindi daw niya malaman kung nasaan ang mga mata at iba pang facial features dahil wasak na wasak ang muka. Matatakot na raw sana siya kasi nasa salamin nga yung imahe at hindi kumikilos. Nakaputing dress pa raw, stereotype ng white lady, kaya naisip nga niya na prank lang ang lahat. Napailing na lang daw siya, lalo na noong nagpatay sindi ang ilaw sa elevator at may kumalabog sa itaas. Natawa na lang siya at nag-text na lang daw siya sa isang kaopisina para ikwento ang nangyari. Ang sabi raw niya ay baka matagalan pa siya dahil nasabit siya sa isang prank ng gag show nila. Sabi pa nga raw niya ay kakausapin niya yung writers ng show dahil sobrang obvious na scripted yung prank. Ilang minuto daw na nagpatay sindi yung ilaw bago na ayos uli. At yun na yung time na nasa floor na nila si Aiza. Nag-peace sign pa raw siya sa CCTV bago lumabas. Pagpasok niya sa office nila ay nakita niyang parang nagtatype pa sa cellphone nito yung tinext niyang katrabaho. Natatawa pa raw dahil sa message niya. Pinalampas na lang daw niya yon at nakalimutan na nga niya. Hanggang sa makausap niya yung isang taga-gag show mismo. Nakarating daw pala sa mga yon yung nangyari sa kanya at tinanggi ng mga yon na may kinalaman sila sa white lady sa elevator. Kahit daw isa-isahin pa niyang panoorin yung episodes ng show at yung i-e-ere pa lang na episodes, ay wala raw ganoong prank na ginawa yung staff nila. Wala rin daw kinalaman doon ang ibang staff ng ibang show. At totoo naman daw, kahit ilang buwan na ang nagdaan ay walang prank na tungkol kay Aiza ang lumabas sa kahit na anong show ng network. Wala rin daw ibang empleyado ang nakaranas o nakakita ng kagaya ng naranasan niya. Wala pala talagang prank. Lahat ng nakita at naranasan ni Aiza ay literal na ghost experience. Nang ma-realize daw niya na hindi pala siya pinaprank, ay tsaka lang natakot si Aiza. Mula raw noon ay natakot na talaga siya sa elevator. At hanggang ngayon daw, Sir Neb, ay hinihiling ni Aiza na sana raw ay hindi na niya ulit makita yung babaeng yon.
Noong bago pa lang daw nagtatrabaho bilang janitor sa isang kumpanya ang tatay ko, ay may naranasan siyang kababalaghan. Mahirap daw maghanap ng trabaho nun, kaya nagpapakitang gilas talaga siya. Kumpanya ng dilata yung napasukan ng tatay at pagmamay-ari noon yung mismong 5 floor na building, kaya malaki yung nililinisan niya. 5 janitor daw sila na nagpapalitan. Pinakamaaga silang pumapasok at pinaka-late din na umuuwi. Noon daw ay napatoka si tatay sa panggabi na duty. 2:00 hanggang 10:00. 2 raw silang magkasama noon. Madali lang naman daw yung trabaho dahil hindi naman araw-araw na nililinisan ng mga kwarto sa building. Every other day daw ang linis. Kung doon daw sa mismong pabrika sila natoka ay mahirap dahil oras-oras talaga silang naglilinis. Ang nangyari daw, bandang 6:00 ng gabi ay nag-break muna sila ng kasama niya. May ilang empleyado pa raw na lumalabas, pero pakonti-konti na lang. Sinabihan daw siya ng kasama niya na unahin niyang linisan yung mga kwarto na may empleyado pa, kasi minsan ay may mga nawawalang gamit at baka sila pang mga janitor ang mapagbintangan. Kung may tao nga naman daw bukod sa kanila ay hindi sila basta-bastang mapapag-initan. Natakot nga raw noon si tatay kasi may magnanakaw nga raw pala doon sa building. After nilang maghapunan ay balik trabaho na sila. Pinaghatian daw nila noong kasama niya yung 4 na floor na natitira. Doon daw siya sa 2 at 3 palapag at yung kasama niya ay doon sa taas. Naglilinis na raw sila nun. Magkasama raw silang umakyat sakay ng elevator. Binigyan pa siya ng listahan kung aling mga kwarto ang lilinisan niya. Gwardya na raw ang bahalang magpatay ng ilaw, kaya hayaan na lang daw niya kung may makikita siyang mga nakasindi pa. Bago raw umalis si tatay sa mga kwartong nilinisan niya, ay tumatayo muna siya sa may pinto para matingnang mabuti yung buong lugar kung malinis na nga ba. Wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba kahit sobrang tahimik at mag-isa lang siya. Hindi raw katulad sa ibang mga building na napasukan niya na kapag inaabot siya ng gabi ay nakakaramdam siya ng kilabot dahil sa mga gumagalang kaluluwa. Doon sa building daw ng dilata, payapa ang pakiramdam niya. Akala niya tuloy ay walang gumagalang kaluluwa. Bandang 9:00 raw natapos sa paglilinis ng 2 floor si tatay. Sanay na siya sa trabaho kaya mabilis nang kumilos. Noong pasakay na siya ng elevator ay nagulat pa raw siya kasi may ibang tao sa loob. Akala raw niya ay empleyado ng opisina, kaso napansin niya na nakatayo lang yung lalaki sa gilid. Nakaputing polo shirt tapos may suot daw na itim na guwantes. Nginitian daw siya, sabay tanong kung anong floor siya. Elevator boy raw pala, kaya sinabi na lang niya kung saan siya bababa. Habang pababa raw ay nag-usisa siya kasi nakailang akyat baba na siya sa buong shift niya ay noon lang niya nakita yung elevator boy. Ngumiti lang daw tapos sinabi na baka raw hindi lang niya napapansin. Hindi na lang daw nakipagtalo si tatay kasi imposible raw yung sinasabi noong elevator boy. Siyempre malalaman niya kung naroon nga ito dahil hindi na siya pipindot ng floor. Tsaka 10 oras na ng gabi. Sino pang seserbisyuhan ng elevator boy? Isa pa ay hindi naman pampubliko yung building. Naisip daw niya na baka magnanakaw yung kasama niya tapos nagpapalusot lang para hindi mahuli. Kabadong-kabado raw siya hanggang makababa. Noong paglabas niya ay karipas daw siya ng takbo sa mga gwardya at nagsumbong na may nagpapanggap na elevator boy at baka magnanakaw yon. Naalarma yung mga gwardya kaya chinek agad yung elevator. Walang nakasakay. Kaya inisip ng mga gwardya na baka pumasok na sa isa sa mga kwarto. Pero nung chinek nila ay wala talaga. Walang kasama sa elevator si tatay. Pero nanindigan siya na may nakita at nakausap siya. Wala raw makapagpaliwanag kung sino yung elevator boy na yon dahil wala naman daw namatay sa loob ng elevator noong building
simula nang maipagawa yon at wala silang kinukuhang elevator boy simulat sa pool. Magmula raw noon, kapag mag-isang sasakay ng elevator si tatay, ay nagdarasal muna siya